sinasabi kapag true love na. Kaya ngayon, Puti na po yung uwa. kaya ngayon, wag na tayong lumayo na pa. nga yan. Ang sabi ng 1 Corinthians Wow. chapter 13, love is patient, love is kind, like love is not jealous. It does not brag. It is not proud. Love is not rude. Love is not selfish and does not get upset with others. Love does not count up wrongs that have been done. Love is not happy with evil but rejoice with the truth. Love patiently accepts all things. It always trusts hope. Hopes and remains strong. So question lang po, delegates. Ito ba ang true love? Una, hindi na ako makapaghintay. Wow. Gusto ko nang ma-meet si Crush. Wow. Yan nga. Yung gano'n yun. Hindi ko na mapigilan, mahal ko na talaga siya. Yun, ganun. Galing ah. Nakatawa si John na yung picture. Tapos, Liligawan ko na siya, pare. yeah! Natatawa ko sa mga example na yan eh. Obey your tears. Just do it. Waiting is for losers and killjoys. Alam niyo po ba, delegates, sabi sa Bible, true love is patient. Ibig sabihin nun, alam niyang may tamang panahon. Alam niyang hindi dapat magmamadali. Yung kaya niyang magtiis at kaya niyang maging matatag kasi siya ay nagmamahal. Ito ba yung true love? Pangalawa, kung pipigilan tayo, sekreto na lang natin, di bali hindi na malalaman ng leader natin. Yun. Love Jamie. Kaya pala may kita, Love Jamie. Kung mahal mo ako, papayag kang ibigay ang iyong sarili. Sabi sa Bible, delegates, true love is not true. Ibig sabihin nun, ang totoong nagmamahal, hindi siya nasasiyahan sa paggawa ng mali. Hindi siya bastos. Gagalangin ka niya, gagalangin mo siya, at gagalangin mo ang taong nasa paligid mo. At pangatlo, ito ba ang true love? Delegates, ito ba yung true love? Pangatlo, basta masaya ako. Basta satisfied ako. At basta fulfilled ako. Sabi sa Bible, delegates, true love is selfless. Ibig sabihin nun, hindi na niya nakikita ang sarili niya. Wala siyang desire i-feed yung sarili niya. At walang desire pakainin ang sarili niya sa expenses ng iba. At pang-apat, ito bang true love? Hahamakin ko ang lahat, makuha ka lang. Kaya kong talikuran ang lahat para sa'yo. Alam kong masama, pero mahal kita eh. Sabi sa Bible, true love is not happy with evil. Ang totoong nagmamahal, o yung totoong pag-ibig ay hindi siya nasisiyan sa gawa ng kaaway. Hindi siya
Totoo naman, di ba, Jonah? Marami ko na hindi nakita niya. Game. At, pero, marami din ako nakita mga example na mga tao na dumaan sila sa stage na to. They are enjoying the beauty of God's invention marriage. At yung unang stage, formation or pagbubog. Genesis 2 verse 7. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And the man became a living being. Kaya, sino dito naniniwala na marami pa siyang kailangan na ayusin sa kanyang sarili? Formation means the act of giving form or shape to something. The manner in which a thing is being formed. The fact is yung sa totoo lang hindi pa pala tayong ganap. Ibig sabihin nun, hindi ka pa napo-form. Meaning, kailangan mabuo ka muna para ma-fulfill ang magandang plano ng Diyos sa'yo. Which is marriage life. Sa formation, mahalaga na kung ano yung dapat na mauna. Yun ang mauna. Unahin mo muna ma-form ng maayos yung buhay. Sa Bible po, unang ginawa si Adan and had to be formed first by God. Before he was able to meet his wife, pinorm muna niya si Adan bago ginawa si Eve. Ang daming youth ngayon na nagtatanong sa kanilang sarili, bakit ang tagal dumating ng soulmate? Ang sagot lang ay simple lang ang sagot. Is Christ's character formed in you? Wow, ang sakit. We are in the stage that God is forming us. Andito tayo sa stage na pinoform pa lang tayo ni Lord. Kaya sana, huwag mong ipagkait sa sarili mo ang forming. Huwag mo ipagkait na aayusin ka pa. Kasi after forming, tsaka rewarding. Yes. Yung iba kasi gusto nila rewarding agad bago forming. Walang forming or puro forma. Dapat sa formation, ang mindset mo, I need to be formed first. Dapat yung mindset mo, kailangan ko pang ma-form. I need to form my character first. In your issue, financial responsibility, punctually mo muna sa school, pag-handle mo ng emotion. Ayusin mo muna yan bago ka pumasok sa isang relasyon. Hindi ka pa marunong maghugas ng pinggan tapos gusto mong magjojowa ka na agad. Di ka pa marunong magligpit ng hinigaan mo or pinaghigaan mo tapos gusto mo ayusin mo ang isang tao. Wow. Ang dami pang hindi matured sa buhay natin. Sa ganitong edad pa lang natin, ilang taon ka pa lang, sabi na. Ganyan din. Sa ganitong edad pa lang natin, marami pang kailangan ayusin. Lalong-lalo na ang ating physical future. Ang formation
manliligaw hanggat hindi pa ako Grade tapos one. mag-aral. Grade Hindi muna ako manliligaw kahit tapos sa pag-aaral. Patapos sa sorry. Sad yun, sad. At yung sa pangatlo, finances. Bakit ako manliligaw? Eh, yung pera ko galing naman sa nanay ko. Bakit ka manliligaw? Wala pa naman ikaw trabaho. Girls, hindi ba't maganda ligawan? Hindi ba't maganda kang ligawan na isang taong nakapagtapos? Self-leader. Or may bahay at nakakapag-ipon ka pa. Sige, Bessie. Marriage kasi requires money. Magjojowa ka na kagad, delegates, wala ka pa naman trabaho. At yung pang-apat, physical health. Ibig sabihin nun, hindi yung 13 years old, ka pa lang, buntis ka na. Mas masakit pa sa'yo yung tiyan mo kasi may sinisipa na. At yung panglima, mental. May na-acquire kang knowledge. Yung kwentuhan nyo may sense. Hindi yung sa marriage life ninyo wala na kayong pinag-usapan kundi kape na lang. Girls, delegates, dapat ikaw girls, dream of a man of God. Mangarap ka ng lalaki na naglilingkod kay Lord. Man of ministry, man of stability, man of vision. At ikaw naman boys, dream of man of God. Dream of a woman of God, woman of ministry, at woman of stability. Woman of vision. Stage 4 naman, at nasa stage 4 na po tayo delegates, at yung pang-apat, fall in love. Fall in love. Fall in love. Tama yun, fall in love. God was the one who brought Eve to Adam. Si Lord mismo ang naghatid at nagbigay ng tamang babae para kay Adam. And this is where you will fall in love. Si Lord mismo yung mag-aatid sa'yo, delegates ng dato mo. You're done with formation. Done with reading. You have established principles. Dito na papasok ang falling in love. The Lord will be the one to make you fall in love. And it's more than